Inyong Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, ang mga publikano at ang mga makasalanan ay nagsisilapit upang makinig kay Jesus. Nagbubulong-bulungan ang mga Pariseo at mga Eskriba. Ang sabi nila, ang taong ito ay nakikisalamuha sa mga makasalanan at nakikisalo sa kanila. Kaya't sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito, isang taong may 2 anak na lalaki, ang wika ng bunso, Ama, ibigay na po ninyo sa akin ang mamanahin ko. At ibinahagi sa kanila ng ama ang kanyang ari-arian. Pagkalipas ng ilang araw, pinagbili ng bunso ang kanyang ari-arian at nagtungo sa malayong lupain. Taglay ang buo niyang kayamanan. At do'y nilustay na lahat sa diwastong pamumuhay. Nang malustay na niya ang kanyang kayamanan, nagkaroon ng matinding tagutom sa lupeng yun at nagdalita siya. Kaya't namasukan siya sa isang mamamayan sa lupeng yun. Siya pinapunta nito sa bukid upang mag-alaga ng baboy. Ibig sana niyang punuan ang kanyang pagkain kahit mga bungang kahoy na ipinakakain sa mga baboy, ngunit walang magbigay sa kanya. Nang mapag-isip-isip niya ang kanyang ginagawa, nasabi niya sa sarili, ang mga alila ng aking ama ay may sapat na pagkain at lumalabis pa. Samantalang ako ay namamatay ng gutom dito. Babalik ako sa ama at sasabihin ko, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ibilang na lamang ninyo ako, isa sa inyong mga alila. At tumindig siya at pumaroon sa kanyang ama. Malayo pa ay natanawa na siya ng ama at ito'y labis na nahabag sa kanya. Kaya't patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinagkan. Sinabi ng anak, Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawagin yung anak. Ngunit, tinawag ng ama ang kanyang mga alila. Madali, dalhin ninyo rito ang pinakamahusay na damit at isuot sa kanya. Suotan siya ng singsing at paniyapak. Kunin ang binatabang guya at patayin, kumain tayo at magsaya, sapagkat namatay na ang anak kong ito. Ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. At sila'y nagsaya. Nasa bukid noon ang anak na panganay. Umuwi siya at nang malapit na sa bahay, ay narinig niya ang tugtugan at sayawan. Tinawag niya ang isa sa mga alila at tinanong, Bakit? May ano sa atin? Dumating po ang inyong kapatid, tugon ng alila. Ipinapatay na inyong ama ang pinatabang guya, sapagat nagbalik siyang buhay at walang sakit. Nagalit ang panganay at ayaw itong pumasok sa bahay. Kaya't lumabas ang kanyang ama at inamu-amo siya. Ngunit sinabi nito, Pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon, at kailan may hindi ko kayo sinuway. Ngunit ni minsan, hindi niyo ako binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatawaan kami ng aking mga kaibigan. Subalit nang dumating ang anak ninyong lumustay ng inyong kabuhayan sa masamang babae, pinagpatay pa ninyo ng pinatabang guya. Sumagot ang ama, Anak, lagi kitang kapiling, ang lahat ng aking ari-arian ay sa iyo. Ngunit dapat tayo magsaya at magalak, sapagkat namatay na ang kapatid mo, ngunit muling nabuhay. Nawala, ngunit nasumpungan. Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sabi ng Ama sa talinghaga, magalak tayo at magsaya, sapagkat ang iyong kapatid ay namatay na at muling nabuhay, nawala at ngayon nasumpungan. So ngayon po ang ika-4 na linggo sa panahon ng Kwaresma, Laetare Sunday. Laetare ibig sabihin magalak, no? Rejoice, magalak. Okay, mga kapatid, ang ating talinghaga sa ating ebanghelyo ay tinuturing na pinakamaganda sa lahat ng mga talinghagang na ikwento ng Panginoon. At ito ang ito ang buod ng tema ng Kwaresma, no? Ang pagtalikod sa kasalanan at ang pagbabalik loob sa ating Ama.
Alam niyo mga kapatid, kung babasahin natin ang ating talinghaga, bagamat ito'y kilalang the prodigal son, no? Pero kung babasahin ninyo ang talinghaga, hindi naman talaga nakasentro ito dun sa bunso. Mas nakasentro ito sa tatay. Kasi tatlo yung karakter sa talinghaga eh. Ang tatay, panganay na anak, at bunsong anak. Yung lumayas, yung bunso. Ang naiwan, yung panganay. So tatlo yung karakter dito. At kung titingnan natin, ang sentro ng kwento, hindi naman talaga yung bunso, kundi yung tatay. Kaya siguro, kung bibigyan natin ng ibang title ito, anong itatitle nyo sa talinghaga? Palagi ko mas bagay yung The Merciful and Forgiving Father, di ba? The Merciful and Forgiving Father. So ngayon mga kapatid, pag nilaya natin ng talinghaga, I will offer you some reflection questions, no? Or question for reflection. At pag nilaya natin mga kapatid. No? Unang reflection question, to whom do you think is this parable intended? No? And what is the parable, what is the purpose of Jesus in telling this story? Balikan natin yung ebanghelyo. Napansin kasi ng mga Pariseo at Iskriba na itong si Jesus, isang guro, ay nakikihalubilo sa mga taong itinuturing na public sinners. Kasi alam niyo po, may batas noon si Moises na umiiral sa mga Hudyo na ipinagbabawal sa mga Hudyo na makihalubilo sa mga tinuturing na public sinners. Kaya nung makita nila si Jesus, nai-iskandalo sila. Guro ka pa man din. Ikaw ay sumusuway sa batas ni Moises. Iyon. Kaya naisip ni Jesus na ikwento ang talinghagang ito, no? Bagamat ang sabi nga ni Jesus, sino ba ang kailangan ng doktor? Hindi ba nga mga may sakit? Sino ba yung hinahanap? Ay di yung nawawala. No? At yun nga, ikwinento ni Jesus ang talinghagang ito. Kaya ang talinghagang ito, mga kapatid, ito ay pangunahing patukoy sa mga tulad ng mga Pariseo at mga Iskriba na represented sa gospel by the panganay na anak. Okay? So, pangalawang tanong, why did the father allow his younger son to leave the house without even saying a word? Bakit hindi man lamang pumigil o pinigilan ng tatay ang bunsong anak? Bakit naman niya pinayagan o bakit siya pumayag na hatiin na ang yaman? Kasi bilang tatay nga naman, pwede mong sabihin, hindi pwede, buhay na buhay pa ako. No? Kasi sa kalang kultura, maaari lamang hatiin ang yaman ng ama pag ito'y mamamatay na o namatay na. At kadalasan, hindi naman 50, halimbawa, dalawang anak, hindi naman 50-50 ang hatian. Pag may babaeng anak, hindi kasama yun sa hatian. Kapag dalawang anak na lalaki, yung panganay na lalaki will get the bigger share. Usually 2/3. And 1/3 will go to the younger son. So ganun. Panganay na anak will get the bigger share. Siya yung may birthright na magmana. Subalit dito sa Ebanghelyo, sinabi ay hinati. So ibig sabihin 50-50, no? Maaring yun lamang ay naging dahilan na ng sama ng loob ng panganay. Hinati ng ama, 50-50. Hindi man lang niya pinigilan. No? Ano bang mensahe nito sa atin? Alam niyo mga kapatid, tayo bilang tao, nilikha tayo ng Diyos, binigyan tayo ng talino. Alam mo ang tama at mali. Binigyan ka ng kalayaan na magdesisyon para sa sarili mo. At dahil binigyan ka ng Diyos ng talino at malayang pagpapasya, iginagalang niya at igagalang niya ang iyong pasya. Kahit na ito'y mali. Hindi ka pipigilan ng Diyos. Yan ang ibig sabihin ng kalayaan. Ano? Binigyan ka ng Diyos ng kalayaan, but you have to be responsible for that freedom. At the end of the day or at the end of your life, mananagot ka pa rin sa Diyos batay sa desisyong ginawa mo.
Okay? So ganoon ang Panginoon. Kaya, wag nating sisisihin ng Diyos sa ating mga pagkakamali. Marami kasi tayong mga desisyon na nung tayo ay nagpasya, hindi naman natin kinonsulta ang Diyos. Halimbawa, sumama ka sa isang lalaki at nung maasawa mo na balasubas pala. Tapos sasabihin mo sa Diyos, Lord, bakit mo naman pinahintulutan na itong lalaking ito ang mapangasawa ko? Eh bakit? Nung nagdidesisyon ka ba, sinangguni mo ba sa Diyos yan? Hindi naman kasama ang Diyos sa decision mo, making mo eh. Tapos nung problema ka na, sinisisi mo ang Diyos. Binigyan ka ng Diyos ng talino, binigyan ka ng Diyos ng kalayaan magpasya, pananagutan mo yan. Desisyon mo yan eh. No? Ikaw ang mananagot dyan sa desisyon mo na yan. You cannot blame anybody else. Sarili mo lang. Gaya ng nangyari sa bunsong anak. Pangatlong tanong, do you think the younger son is sorry for having offended his father? That's why he returned home? Kung babalikan natin, ano ba yung nagtulak sa bunsong anak para bumalik sa tahanan ng ama? Ang pangunahing dahilan ay wala na siyang makain. Mamamatay na siya sa gutom. Kaya sabi niya, buti pa bumalik na lang ako sa tahanan ng ama doon. At least, yung mga alila namin, maayos ang kain. Yun ang nag-motivate sa kanya. Hindi naman talaga dahil nasaktan niya ang ama. Alam niyo mga kapatid, tayo sa panahong ito ay tinatawagan ding magbalik loob sa Diyos. Sakramento ng kumpisal. Sa darating na April 1, meron tayong kumpisalang bayan. Yan po ay sa Martes. Sabi niyo nga, April 1. Malakas. O hinihintay kayo ng Diyos sa Martes, no? Meron tayong kumpisalang bayan. At alam niyo po, sa ating kumpisal, meron tinatawag na perfect contrition at imperfect contrition. Ano po ba yung perfect contrition? Ito yung talagang ramdam na ramdam mo ang pagsisisi. Dahil alam mong nasaktan mo ang Diyos sa iyong ginawang masama, sa iyong ginawang kasalanan. You really feel sorry. No? Talagang pinagsisihan mo dahil nasaktan mo ang Ama. Kapag ganyan ang inyong ramdam, we call that perfect contrition. Mahalaga yon. Whenever you go to confession, make sure you have that perfect contrition. Minsan kasi, meron din tayong ramdam na pupunta ako sa kumpisal kasi ayoko nang may kasalanan. Gusto ko lang maging malinis. Sasabihin nga na iba, pupunta ako sa kumpisalan kasi magbabawas ako ng kasalanan. Magbabawas. Bakit ba naman babawasan lang? Di mo na ubusin, di ba? Magbabawas. Kapag gano'n ang inyong layunin, halimbawa, magkukumpisal ka dahil regularly, nagkukumpisal ka, parang routine na routine. Habit. That could be an imperfect contrition. Kasi your motivation is for you to feel good about yourself. You did what is right. So ang pinaka-motivation mo ay doing what is right and doing what is good. No? Which is wala namang mali doon. Kaya lang, it could be an imperfect contrition. Kasi talagang dapat nating ramdam ay, nagsisisi po ako, Lord, kasi alam ko nasaktan kita. Because I have offended you and I have hurt you gravely. Ganun dapat. Ganun. No? So gaya ng anak na bunso, hindi naman talaga nag-motivate sa kanya ay yung nasaktan niya ang tatay niya, kundi nagugutom na siya. Ha? Susunod na tanong. How about the reaction of the elder son? Do you think it is justified? Alam niyo, nung una kong mabasa yung kwentong ito, sa totoo lang, aminin ko sa inyo, mas nakarelate ako sa panganay. Yung bang nagtampo. Nagtampo. Kasi nga, bilang panganay, deserve naman talaga niya. Na siya yung dapat na unang pamanahan, hindi yung bunso. Ayon sa kultura at tradisyon ng mga Hudyo. Deserve niya talaga yon. At yun nga, naikumpara niya yung sarili niya, ako nga
buong buhay ko, naging obedient ako sa tatay ko, hindi man lang ako pinagpatay ng kambing. Yun ang sabi sa talinghaga, no? Kung titingnan mo, oo nga naman, may katwiran nga naman itong panganay na ito na magtampo, no? Pero alam niyo mga kapatid, that's not the point. Ang point dito, pag nilaya natin, para sa panganay na anak na lalaki, hindi niya nihintay na magbalik pa yung bunso. Para sa kanya, patay na yun eh. Patay na siya. At hindi ako masayang narito siya at nagbabalik. Patay ka na. Yun ang damdamin kasi nung panganay. At kung ibabangga natin ito sa attitude ng mga Pariseo at Eskriba, ganun din ang kanilang attitude. Kaya nagagalit sila kay Jesus, na si Jesus ay nakikisalamuha sa mga makasalanan. Eh yung mga yan, walang mga salot na ng lipunan yan. They are better dead. Di ba? Ganyan eh. Kaya marami sa atin, palagay ko, we can see ourselves there, no? Yung bang, ay salot na yung mga yan. Mga peste lang yan sa lipunan. They are better dead. O, di ba? Marami sa atin, I'm sure, you should see yourself in the elder son. Patay na yan. No, patay na yan and they deserve nilang mamatay. Ayun, nako. Marami tayong magigilty dyan. Okay? Pero tandaan natin, mga kapatid, mga Kristiyano tayo. Sinasamba natin si Kristo. Kung sinasamba natin si Kristo, dapat alamin natin, bakit ba naparito si Kristo? Bakit ba niya inhandog ang sarili niyang mamatay sa krus? He came to save the lost, the sinners. Hindi siya naparito para patayin ang mga makasalanan, ang mga salot ng lipunan. Hindi siya naparito para patayin ang mga salot ng lipunan. Naparito siya para hanapin ang nawawala, para dalihin sa tamang landas ng buhay. Dapat ganun din yung isip mga Kristiyano tayo, dapat isip Kristiyano din tayo. Kaso hindi tayo ganun mag-isip. Kristiyano lang tayo sa pangalan. Pero hindi tayo Kristiyano mag-isip. Para sa atin, mga salot ng lipunan, they deserve to die. Aba, huwag na nating tawaging Kristiyano. Huwag na nating tawaging Kristiyano yung sarili natin. Kung ganyan tayo mag-isip, feeling mo, ikaw lang ang dapat mabuhay. So, suriin natin mga kapatid ang ating sarili, ano? Ang totoo, open-ended ito eh. Hindi natin alam kung nakumbinsi ng tatay ang panganay na pumasok at makipagsaya. Walang ending eh. Ano sa palagay nyo? No? Kayo kaya, ilagay nyo yung sarili nyo doon sa panganay na anak. Papasok ba kayo at makikipagsaya? Sa ngayon kasi hindi ganun eh. Di ba? Sa ngayon eh, maririnig mo pa rin sa mga tao, deserve nilang mamatay. Tumayo tayo at pahig natin na ating pananampalataya.